Okay guys, for today's video, bala ko kasing gamitin itong bilis ko kasi nga meron siyang yung na-discuss na natin recently, yung Pay with Grace, yung 0% na interest siya from 3 to 6 months as long as mabayaran siya. So, may binabalak akong bilhin na item. Iniisip ko kung ano yung pwedeng paggamitan ko. Magka-credit card ba ako, itong bilis. And gusto kong subukan yung bilis ngayon dahil 0% din naman siya. Kasi sa mga credit card, wala silang installment promo lalo na yung Henry's. Ang usual promo lang niya is 0% in 3 months. So, in this case, sabi ko, mas okay yata gamitin si bilis. Ngayon, before I do that, nagre-research muna talaga ako ng mga information about bilis. Interest rates, etc. And especially, ang late payments. And then, I came across this comparison between bilis and G-Loan. Doon ko naisip na gawin tong content na to na gumawa ng comparison between 5 lending institution na ipapakita ko if in case na na-late ka ng payment, magkano ba ang charge nila? Sobra-sobra ba? Nakakatakot ba talagang mali sa kanila? Etc. Information about yung pagiging late sa payment. I know hindi naman dapat, pero kailangan pa rin nating malaman to Just in case, hindi natin alam kung ano yung future na mangyayari sa atin. Pero at least, inform tayo. So yan ang pag-usapan natin yon. And magugulat din kayo sa mga features dito ni Bilis. Samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, hindi natin ulitin ang haba ng intro ko Anyway, so comparison. And let's jump right into the comparison. Okay, unahin natin si Atome. So, if in case na hindi nyo mabayaran yung amortization nyo kay Atome at na-late kayo sa kanila, well, ang charge ni Atome ay nasa 5% of your outstanding amount. Let's say, ang outstanding amount natin or yung due natin ay 1,000 pesos. So, if we calculate it at na-late kayo ng isang araw, well, ang approximate na late penalty na babayaran mo kay Atome ay 50 pesos. So, syempre, babayaran mo yung overdue amount plus yung 50 pesos na late charge nila. Next is si G-Loan from GCash. Ito naman is, loan naman to. Kay G-Loan naman, 1% of the loan amount plus 0.15% of the outstanding balance. So, in our case, 1,000 pesos, nasa around 1150 ang babayaran natin dahil na-late tayo ng isang araw. And then, next comparison naman natin ay yung S-Loan under kay Shopee. So, si S-Loan naman under kay Shopee ay may monthly late charge of 2.5% up to 5% depending actually to dun sa loan contract mo. Medyo iba-iba tayo, so medyo approximate lang yung kaya nating ibigay. So, dito, for a 1,000 peso loan, this would be around 25 to 50 pesos for a monthly late charge. So, kahit na isang araw ka lang na late, ayun, mag-charge ka pa rin ng 25 to 50 pesos. Next is si Maya Easy Credit naman. Si Maya Easy Credit, ang late penalty calculation niya ay 0.17% of the overdue principal amount. Ito, dahil ang overdue principal amount natin ay 1,000 pesos lang naman, so nagkakahalaga lang ng 1 peso and 7 cents, 1.70 cents. Medyo mas magaan-gaan dito kay Maya Credit. But given na 1 day ka lang late dito Okay, last but not the least is si Bilis. So, kay Bilis, actually, kung 1 day ka lang na late, wala ka pang late charge. Medyo nakakalito to Meron yung tinatawag nilang Pay with Grace. So, yun yung na-discuss natin. Pero, ito, may grace period pa si Bilis sa pagbabayad. Ano yung ibig sabihin nun? So, meron daw na 1 to 2 days na grace period kapag hindi mo kayang ma-meet yung due date mo. Kunyari, ang due date mo is 15 at nakapagbayad ka ng 16. Yung 16, wala pang penalty charge yan. Yun yung tinatawag nilang grace period. And iba to sa Pay with Grace. Meron kang dalawang up to 2 days for the grace period na wala kang penalty charge. And dito sa comparison natin, sa lahat ng ito, si Bilis lang yung may option ka, lalo na kung good payer ka, na pwede kang tumawag at manghingi ng payment extension. Itong payment extension na to, pwedeng ibigay sa'yo ng, kunyari, for 15 days nang walang additional charge. Alam ko hindi ganun ang Atome. Alam ko hindi ganun ang G-Loan.
Alam ko hindi ganun ang S-Loan. Alam ko hindi ganun ang Maya Credit kasi alam ko medyo strict itong apat na to. Pero si Bilis, kaya niyang ibigay yon, lalo na kung good payer ka. Baka may magsabi dyan na, hindi naman ako pinayagan. well, you may want to reassess yourself kung maganda ba ang credit standing mo at ito lang yung first time na nangyari yan o paulit-ulit nang nangyayari yan. Yeah, nagulat din ako talaga dito na talaga may grace period din si Bilis. Sa credit card naman, may ko-compare ko to kay BPI. Si BPI meron din siyang grace period na around 2 days din na na-experience ko talaga to personally na alam mo yun, nakakalimutan mo yung due date mo, may pambayad ka naman pero nakalimutan mo lang talaga. Pero hinabol mo kinabukasan and hoping na wala ka pang late charge and yeah, after 1 to 2 days wala pa kang late charge. So ganun din si Bilis. Kung yung comparison natin na to, napaka okay talagang lending company nitong si Bilis with all the features na na-discuss natin previously, 'di ba? Merong mga strength and weaknesses yung iba't ibang mga lending products or service natin. Pero for me, nang nangingibabaw talaga sa akin ay si Atome and si Bilis. Lalo na talaga nung after natin ma-discuss nung Bilis Pay with Grace, medyo natuwa talaga ako dito kay Bilis. Di ba? Magandang customer service. Tapos may Pay with Grace ka. Tapos may grace period ka. Meron ka ring 0% interest for purchases ng up to 2,000. Yes, up to 2,000 nga lang. Whereas kay Atome, yung buong credit limit mo pwedeng in 0% interest up to 45 days. Pero, di ba, hindi na masama. Naglalaban talaga yung dalawa sa benefits and features nila. Medyo kinapangitan lang kasi ni Atome is once you go into installment na, medyo mataas na siya. Pero ito kay Bilis, kapag nag-installment ka, alam mo yung 3.49% lang yung interest sa'yo. Then, ang interest ng credit card ay 3%. That's 0.49% lang. I-compare mo yun kay Atome na 6%. Ito naman yung yung masasabi kong strength ni Bilis over Atome. So, after 2 days, dun na magcha-charge ng 50 pesos per day na late payment fee kay Bilis. And per day talaga ang charging niya, hindi siya good for 1 month. Kasi kung i-calculate mo na lang yung 50 pesos per day times 30 days, that's 1,500 na yan. Mabigat na yun kagad talaga. So buti na isip nila na i-per day na lang ang penalty. Though, kung tutuusin, medyo malaki-laki na rin yung 50 pesos para sa penalty Pero at least, kung yun nga, dahil nakalimutan mo lang, isang araw, may pambayad ka naman, wala kang babayarang penalty. For our question of the day, na-experience nyo na bang makalimutan yung due date nyo pero may pambayad naman talaga kayo at hinabol nyo pero hindi kayo umabot sa alas 12 kaya hindi na-record yung payment dun sa due date. So may experience ba kayong ganyan? Anong ginawa nyo? O na lagyan kagad kayo ng penalty? Anong lending service yan? Yan. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Kayan Clarino. Sabi niya, hello Sir Pat, silent watching from Bicol. God bless. Kay Kayan, maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. And hello po and shoutout po sa mga taga Bicol na nanonood dyan. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!